Hello mga ka-uploader sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Maraming salamat sa mga viewers at ating subscribers. Ngayon ay May 15, 2026. So last day of trading yan, Friday. So happy Friday sa lahat sa Middle East, mga ka-OFW. Komostamos mi amigos, mi amigas. So, review naman tayo ng top gainers ngayong araw na to, ano? So, meron tayong Plus, WIB, Cebu Pacific, Globe, Erit, FGen. Yan yung mga top gainers natin. Yan, ano? So, bago pa man ang lahat, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, mga ka-Offloader, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman. Libre lang po yan. At papindot ng bell button para notified ka palagi sa ating mga videos na ina-upload. Ano? So, nagtitrade tayo sa mga blue chip stocks. Tapos, nagre-review naman tayo ng mga blue chip stocks, mid-size cap, at piling-piling mga penny stock. Ano? So, ngayon, ang mga pulahan tayo ngayon. Ano? So, yung tawag niyan, ang PSEI index natin is down naman tayo ng 0.64%. So, 5,976 na naman tayo. Nag 6,000 tayo kahapon. So, services lang yung umangat dahil kamo Friday ngayon. So, talagang inaasahan na yan na bababa ang ating mga presyo. So, most active, ito sila, ICT, Globe, tapos Plus, down naman yung iba, no? Advance, yan, 50 billion kay ano, million pala, 50 million kay Plus. So, pumasok. Decliners naman natin, yan sila, no? So, ito yung silang mga penny stock kadalasan dito sa decliners. BPI nandito, pero ano yan, blue chip stocks. So, tara let's umpisahan natin si Plus. Anong nangyari kay Plus? Si Plus, DG Plus. So, mga gamings, mga consumer services, movies, entertainment, mga sports, parang ganun din. Ayan eh. So, DG Plus, last nating vlog na sabi natin, gumagawa siya ng downward na Elliott wave, So, binubunan niya yung 0.3. So, hintayin na yung 0.4 naman ang hanapin natin kay Plus. So, sa ngayon si Plus, up siya. Ano bang may balita ba? Wala naman, luma yan, May 5. So, umaangat siya. So, ang dapat gawin ni Plus, nasa 1-day time frame lang po tayo kasi PSEI naman to Philippine Stock Exchange naman siya. So, hindi gaanong maliban kung nag-day trade, swing trader o day trade ka na gusto mong magbenta na. So, pwede kang tumingin dito sa mga 30 minutes time frame para malaman mo talaga anong totoong galawan ng merkado. So, dito, long term naman tayo. So, 1-day time frame lang na tayo. So, si Plus, kailangan niyang i-break tong 13.2 para bumalik siya doon sa taas. Kasi kung hindi, baka bababa siya ulit, So, pwedeng gumanon yan si Plus. Pagdating diyan, i-break niya, I-break niya yan dapat. Pwedeng mag-pullback. Tapos, pwedeng gumanon. So, gumanon. So, kailangan siyang i-break niya to. Kasi kung hindi, pwedeng gumanon din yan si Plus, Pwedeng bumaba bago naman angat, ganon. Pwedeng ganon yan. So, titingnan natin kung saan talaga to si Plus. Pero kung gusto mong pasukin siya, sa akin lang naman, ija-ija lang aho tayo sa pagbili at sa pagbinta. Sa akin pananaw, langanin ako pumasok dito kay Plus dahil downward trend nga siya eh. So, iba kasi yung pag-upward trend, kahit bubaba, may chance talaga na babalik sa angat. Ito, paangat siya, pwede naman siya umangat din yan, pero yun nga, kailangan niya i-break tong 13.34.
At after niyan, kailangan pa niyang i-break tong ano na yan, yung 15. Yan. Tapos meron tayong sell order block diyan. So pwedeng sungkitin niya ulit yan ano. So baka ito na yung point 4, gagawa siya ng point 4 eh. So pag nagawa niya yung point 4, next diyan is downward naman para point 5. So ang wala tayong nakuhang mga ano dito, meron tayong target price sa mga broker, long term target price to. So sa ngayon kasi, so kailangan talaga niyang ipang-break tong mga ano na yan para maabot niya tong 26 ano. So ito meron pa diyan, meron pang ano diyan isang kailangan i-break. So kung gusto mo long term si Plus, kikita ka pa rin ano kung dito ka bibili sa baba kasi 100 plus din pala yan no. Ang ano niya, tutubuin. So, ang kailangan mo talaga ilagay na pira dito, yung hindi mo gaanong kailangan na pira kasi kahit na bababa yan siya, ay walang problema sa iyo kasi hindi mo naman siya surplus mo talaga yung marami kang extra no. Naghihintay ka lang 1 year na angat siya kasi 100% din eh kung dito ka nakabili ano. So, titingnan natin, malay natin hindi to magkaano yung point 4 ano, baguhin niya yung ano niya, direction pa upward na. Hindi naman natin alam talaga na ano eh kasi kung alam pa natin, wala na, marami nang yumaman sa Philippine stock ano. So ang sa atin lang dito is binabasa ano lang, iniintindi lang natin yung price action niya. So kung kailan tayo papasok at kailan tayo lalabas kung nagsi-swing trade ka ano. So, yun lang sa akin na kung ako, long term, okay. Pero pag short term, yung mga gusto mo na 1 month lang, ganun, ay hintayin mo muna na i-break tong 13.34 bago mo siya pasukin para tarang siguradong aakyat siya dito sa 15. Pero kung gusto mo naman talagang pasukin na ngayon, ay long term mo siya, di ba? So yan lang kasi ang target price naman ng mga broker natin, mataas naman 26 eh. So yan o. Tatlo yan sila eh. Kahit si TradingView nga siguro, si Plus ano din to. Ano ba yung target price niya? Forecast niya, 30 nga yung forecast niya, 1 year target price. So yan. Okidoki, that is Plus. Next naman, si Web naman. Ano to? Internet services, technology services, ganun, mga ganun. So, ito si PhilWeb, ito yung magandang mga ganito. Kasi upward direction siya, no? So, kahit nasa pababa man siya, pero yung direction niya is upward. So, last nating vlog kay, PhilWeb na ito yung target price natin, aangat siya doon sa 15 kasi babalikan niya yung top natin na trend line. So pero bago yan niya magawa, kailangan niya munang pang ibang break tong mga ano na to, yung mga resistant na nandito. So dito last nating vlog dito yan no, yun yung point natin na angat si Web ano. So umangat talaga siya. So maari dito magkonso yan dito kasi meron siyang binibreak na break dito na resistant at ngayon support na. At dito sa taas meron tayong resistant din. Kaya kung makita nyo, nag-umpisa na siyang baba na. Umangat siya pero bumaba ano. Maraming nag-sell din. So pwede ilipat natin yan. Yan yung huling ano natin. So pwedeng yan ito si Web pwedeng pwede pang sa Lunes, pwedeng ganyan. Try niyang ito i-break ulit. Kung mahina, babagsak siya diyan. Pero pag malakas naman sa Lunes, pwede ding dumiretso yan doon, sa taas. So, meron tayong diyan, isang resistant, pwedeng maganon yan si Web.
So, ganun pa rin, yung target price natin ay doon pa rin sa 15. Dito pa rin tayo sa 15 na target price kay PhilWave. So, yan lang. So, wala namang balita. May balita ba to? Wala. Nung nakarang ano lang, last 2 days, Tiger Resources announces official commercial lands, Okada Plea, Manila Services, yan. Basahin nyo lang yan. So, yan si PhilWave. Next is Cebu Pacific. Cebu Pac. So, si Cebu Pac, ang ano natin dito ay gumawa siya ng channel or bullish plug. Ito, maliit lang ng poste eh. Mahaba na yung plug niya. So, parang panahon na to na mag-ano siya eh. Kailangan i-break niya eh. So, target price naman natin ng mga broker is 32. So, malapit na. 32, nandito lang yan. Sa gitna, dyan sa may pula. So, ang sa atin ay dahil may trend line siya, nasa butong pa siya ngayon sa trend line. So, sabi natin yung huling vlog, pwedeng bumaba, pwedeng umangat, ano. So, mas pinili niya yung bumaba muna at umangat ulit. So, bakit aangat? So, pwedeng umangat yan dahil nitong sell order block. Yung pula na yan, kung nakikita nyo, yan yung maging titirahin niya yan, iliquidate niya yan. So, si Bupak naman dito, gumawa siya ng higher high, higher low, then baka gawa ng higher high ulit, ano. So, yan yung ano natin, pananaw kay Cebu Pacific na aangat siya dito sa ating resistant na 37. So, pwedeng diyan siya diyan mag-resist diyan dahil may seller, pwedeng bumaba konti, babalik ulit hanggat maubos yung seller na yan, aakyat ulit, ganon hanggat balikan, pupunta dito sa pinaka-top na trend line natin, yung 37. So, yan lang muna ang target price kasi 32 yung mga broker natin eh. Si TradingView naman, magkano ba yung kanyang forecast? So, may forecast siya na 47, ano? So, yan, no? Mataas yung ano nga niya. May 67, 47, average. So, magandang patungo, ano? So, siguro, sa ngayon, dahil nga ang mga travelers, medyo, hesitant pa magbiyahe-biyahe dahil ang mahal ng ticket ngayon sa, sa Middle East. Dito sa Middle East, yung mga airplano, parehas lang yung ticket na pansin ko. Hindi naman siya ganong apektado na kasi supplier nga sila. So, yung Qatar Airways, okay naman yung pamasahe, okay lang. Sa atin kasi, sila, wala tayong sarili. Kaya, so, yan yung natin, pananaw. So, bakit umabot si TradingView ng 47, 67, kasi ito yon itong bullish plug na yan, hiniram niya yung poste, dinala dito sa taas, yan may makita ka. So, dinala natin tong poste, ayan, burahin natin, para, ito, hiramin natin to siya, yung poste na yan, tapos dalhin natin sa, kung pwede mag-breakout diyan. Pwede diyang ilagay mo, pwede din dito mo ilagay, So, diyan. So, kung gusto mo, para talagang gusto mo mataas, ayaw mo nang mababa, so, doon sa taas mo siya ilagay. Bakit hindi siya nagkopya? Yan, kopya. So, diyan, kung mag-breakout siya, yan, 50, 47, 67 pa nga kamo kaya, So, dahil summer ngayon, parating na yung summer, summer na nga, Mayo na eh. So, marami nang nagta-travel, umpisa na mag-travel. So, pag umupa yung babalik yung tourism o yung mga travel bodies, So, dapat aangat na to, si Cebu Pacific. So, bago lang diyan, kailangan mo na yung i-break itong na yan, resistant na 30. So, meron tayong resistant yan. So, kailangan niya i-break. Pagdating dito, may mga sell order block pa tayo nakaabang.
So, yan lang yung ano natin kay Cebu Pacific. Long term, taas naman yung target price ng ni TradingView ay so maganda din in long term siya, no? So, yun lang nga yung ano diyan. So, bago tayo magpatuloy, paalala ulit, huwag kalimutan mag-subscribe ka sa ating channel bago ka man umalis, ano, kung ano. So, next is Globe. Ayan, no, ito yung hinintay ng lahat. So, si Globe, humataw talaga todo, hindi tayo nakasabay nito. Wala tayong pambili. Kasi na-pictures natin to si Globe noong sa special edition natin eh. Saan ba yun si Globe? Jollibee Pure Gold Globe. Ayan, no? Na-pictures natin siya 5 days ago dahil mayroong earnings report saka dividends. So, 3 to 20 yung target price natin kay Globe. So, kaya ang dating sabi natin dito, hahataw si Globe, may pullback, na gano'n angat. Pero wala, iba yung direction niya, diretso talagang umangat, ano? So kung nakabili ka dito, kung nung time na yun may pambili tayo, 10% na ang kinita ng pera natin. So ibig sabihin, 1672, 1846, so kumita ka ng 100 plus kada share. So kung meron kang 10 share din, kumita ka ng 1,000 plus, di ba? So, saan ka pa? 10% sino ang bibigay sa'yo dyan? So, wala lang tayong pambili nung time natin. So, na-break na niya to. Ito, na-break na rin yan. So, kailangan ni Globe ay i-maintain niya tong 1830 bago magtapos ang ano natin. So, dito sa taas, meron tayong sell order block dyan. Yan. So, maaaring sungkitin niya yan, ano. So, malakas talaga, malaking volume. Maliit lang naman, 151 lang siya eh. So, ibig sabihin, hindi to mga foreigners ang bumili. Mga lokal lang to kasi 153,000 lang oh. Maraming kayang bumili niyang 154 eh. So, umangat siya. Tumudo. Dapat millions na to eh. Yung ko bakit ganun lang yung ano. Dahil siguro sa mahal kasi yun eh. 1,848. So, yung mga ano kasi, mga foreigners, pag ganito ng presyuhan, mga 1 plus na hindi ganong ano yan sila. Hindi ganong nilang pinapansin yan kasi mahal eh. Samantalang alam naman nila na ang presyo, kaya yung mura na stocks, kung piso man yan, kung gusto talaga niyang paangatin, kaya nila paangatin yun eh. So dito, siguro may mga foreigners dito na pumasok pero maliit lang yung inano siguro. Karamihan dito retailer to na ano. Dahil nga sa itong dividends na yan, no? So, dahil may ex-dividends ngayong 22, ibig sabihin yan ito, kasi humataw na siya ngayon. So, sa 22 yan, marka natin. Pagdating dyan, magkabuhusan yan, ano? Kasi magbintahan yang. So, yung iba dito, nagbubudiga yan dito sa nagbudiga yan diyan ng ano, ng share nila. So, kasi 25 yan eh. So, pagdating dito sa 22, bakong dito yan, meron tayong ano eh, meron tayong sell order block sa taas. Yan. So, maaari diyan magbuhusan yan. Babagsak yan ulit. Pwedeng umangat ulit, ano. So, ganun yung pananaw natin ni Globe sa darating na araw. Ang ano naman nito ni Globe, target price naman ng mga ano natin broker is 2,320, 2,000 to 120. Ganun naman yung ay, just what's your name? Sorry po. So dapat i-maintain talaga ni Globe itong 1,830 nga na yung kulay blue, ano. So dahil diyan meron tayong resistant isa dito, yan. Tapos dito sa taas meron din. So, maaari yan talagang pwedeng mag-pullback si Globe pagdating ng araw na to. Kung hindi natin kung alam kung saan tong 22 patungo, ano. So, ngayong 22 kung saan siya, ang presyo niya. So, yan si Globe. Target natin long term naman ay 2,300 plus. So, maganda talaga yung ano niya dahil earning report tapos merong
dividends, ano. So hindi lang natin na features ulit siya sa special edition natin. So E-rate naman, next is E-rate. Last up siya ng 1.71%. Last nating video is dito. So sa ngayon, bumaba siya. So nagkonso. Parang nag-consolidate muna to siya dito sa area na to, ano. So kailangan i-break to ni E-rate itong consolidation price na 39, kundi at kung bababa man siya, kailangan i-maintain to niyang itong linya naman, yung presyo na 38.2, ano. So maari yan si itong si E-rate, kung malakas siya, ma-break, kailangan niya i-break tong i-break niya yan. Pwede siyang dumiretso diyan. So dahil may sell order black tide yan, magbintahan, may resistant din, tingnan mo. So pwedeng gumanon yan, bumaba ulit, at pwedeng umangat ulit, ano. Pwedeng dumiretso diyan, i-break niya tong 40 naman. At pwede din siyang consolidate dito dahil nasa consolidation area pa siya eh. So ilang beses diyan siya nag-try na i-break niya pero nag-failed eh. So baka malay natin ngayon ay malakas na, kaso lang maliit lang yung volume, ano, si E-rate. So baka babalik yan dito, magkonso-konso, at pwedeng gumanon, at pwede ding sa konso-konso niya, napagod siya, pwede ding gumanon, ano. So yan yung bantayan natin. So kung ako dito, pasukin ko siya, gusto ko munang i-break yung 39 bago ko siya pasukin. At saka ito nga 40, pwede din eh. So sa long term naman, itong si E-rate, bumuo siya ng cap pattern, ano, yung cap na yan. Tapos nag-handle siya ngayon dito, bumubuo siya ng handle. So long term, kung gusto mong i-long term si 46, 47 yung target price, nandito lang yan, mababa lang yan, maliit lang. So itong si E-rate, kasi yung lalim ng cap na yan, yun yung sukatan na after nitong ma-break niya yung top na yan diyan at punta doon sa taas. So target price is 60, ano. So si TradingView, kung meron ba siyang target price, titingnan natin. So meron siyang target price na 47 din ang forecast, kung meron bang top. So meron siyang 50 na pinakamataas niya na target price, 50. So sa atin umabot siya ng 60, ano, dahil nitong lalim natin. So hindi masama, ano, 47 maximum 50. So yan muna, 50, pero titingnan natin, malay mo mahit yung 60 pesos, ano. Kasi nag-cap siya, tapos ito poste, pwede din to maging sukatan ng yan diyan. Pwede din yan kasi pwede mo naman siyang gawing plug din dito eh. Yan, oh. Diba? Nagbuo din siya ng plug. Oh. So pwede din tong poste na to, dalhin mo dito sa taas, diyan. So nandun pa, mahaba pa nga eh. Pero saka na yan, ito lang muna ang natin, yung 50 lang muna ang target price natin kay E-rate. So, tapos saka na natin pag-usapan yung another 16 pesos 60, ano. So meron tayo isa dito, last natin, si Ifgin. So Ifgin, sabi natin dati dito na dalawa ang pwedeng gawin niya, pwedeng umangat, pwedeng bumaba. So bumaba ang pinili niya, no. So burahin natin yan. Burahin natin kasi wala na yan. Para malaman, natin, nagbagong markahan natin kung saan tayo huling nag-vlog, nag-video. So, dahil downward nga si Ifgin, siguro dahil sa mga away-away ng magkapatid, kaya apektado din ng itong company, ano. So, anong tingin ba natin dito kay Ifgin dito? Maraming seller eh. So, kailangan ni Ifgin mag-hold nito, ano. Yan, i-hold niya yan. Tapos, kailangan niyang i-break talaga tong isang na to. Yung, meron tayong resistant dito banda eh. Yan, oh. Pwede din dito. Yan, ilipat mo lang yan. Pwede din yan. Kasi nandito na siya eh. Tapos nag-resist eh. So titingnan natin to. Kasi may mga seller dito eh. So, itong mga seller na to,
baka pagdating dito, pwedeng bumaba yan, ano. So, marami tayong resistant dito, meron din dyan. Yan. Saka meron din dyan. So, ang presyo talaga dyan, ano lang yan, ganon-ganon, ganon. Kung gusto talaga niyang umangat, ano, doon sa taas. Kasi may mga sell order block eh. Sa US market kasi gamit na gamit to eh, yung mga ganyan na nililiquidate. So, yun ang ano diyan kung malakas siya. Pero pag hindi talaga na hindi niya kayang i-break tong kulay yung 17, baka pwedeng siyang bumalik. Itong mga dito, maumay maghintay na umangat, ano. So, pwedeng mag-pullback yan kung magbintahan tong dito sa baba, ano. Pwedeng gumanon dito, gumanon. Mayroong demand dyan bago siya ulit, ano. So, dahil dito, meron tayong ano dito eh, consolidation ng area. So ganun din. So, titingnan natin saan to patungo si FGen. Target price naman ng mga broker natin is 17, 12. So, hit, almost, ano na yan, tinamaan na yan eh. Kaya may bago dapat na, ano, ano ba? Wala tayong target price kay TradingView. Ang technical niya is more on sell talaga siya eh. Sell talaga siya. So, ako dito ay pakiramdaman ko muna to si FGen kung ano talaga yung galawan. Kung may mga ma-break pa niya tong 17. So, 18 kung ma-break niya diyan, baka magkunso-kunso siya diyan eh. Marami kasing seller dito sa taas. So, yan lang po si FGen at yan lang po ang ating top gainers ngayon, ano. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Happy Friday sa lahat! Bukas, pasok ulit. So, adios mi amigos, mi amigas, babu!